Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is October 19, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Pass Street, corner po yan ng Loreto Street. Dito sa may Morning Breeze Subdivision. Morning Breeze, Caloocan po ito. Barangay 85 Morning Breeze, Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may Bicol is a road transport sa may Cubao po yan. Kaya dyan yung Santos Avenue, San Martin de Porres, Cubao. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, so government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Kailangan talaga pumasok ng jeep dito. Talaga yatang daan nila ito. Dito yata ikutan nila. Yan, pinagtaan ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Sa baha, dinilita ang natikandang pamilya na tumutuloy muna sa municipal gymnasium. Sa San Fernando, Cebu naman, gutter deep ang baha kaya tumirik ang ilang sasakyan. Bumuhos din ang malakas na ulan. Sa Giwan Eastern Samar, nagpabaha sa bahagi ng palengke at sa isang pabahay doon. Sa Northern Samar, stranded ang 300 individual sa Allen Port, bunsod ng kanselasyon ng biyahe dahil pa rin sa bagyo. Super Radio, DZDD, Pantay, Bagyo! Mga stranded na pasahero sa mga pantalan dahil sa bagyong Ramil, mahigit 6,000 pa rin ayon sa Philippine Coast Guard. Ang detalye ng balitang niya, ihahatid ni Christian Mayo. Christian? Libo-libo pa rin ang stranded kung balik patrolyan sa bansa dahil sa epekto ng bagyong Ramil. Ang pinakauling monitoring ng Philippine Coast Guard hanggang alas 12 ng tanghali, 6,300 at 78 pa ang stranded na pasahero sa 48 pantalan. 4,900 at 10 rito ay naitala sa Bicol Region. Pananaw ng mga kababayan natin dahil doon sa pinastos nilang 2025 budget. Ayon pa kay Soto na pag-usapan nila ni Senador Sherwin Gatchalian na hanggat maaari ay i-reset o ulitin ang 2026 national budget. Ulitan tayo. Parang kapag ano so una, hindi natin magagalaw yung 60 to 65% of the budget, which is personal services. Pansweldo yun sa buong Pilipinas ng mga empleyado ng gobyerno, mga sundalo, mga police, mga teacher, lahat ng government employees kasama sa 60-65% na yun So dito sa 30-35%, alisin mo yung debt servicing. Kailangan doon, malinis makita nila yan. Dagdag pa ni Soto, hindi lamang sa Facebook page ng Senado ila-livestream ang budget hearing kundi pati sa YouTube at kahit sino anya'y maaring mag-observe. Samantala, targetan niya ng kanyang liderato na mapaningit ang budget sa National Expenditure Program o NEP. Sabi ni Soto, hindi dapat galawin o kung maaari dapat dagdagan ang budget ng ilang ahensya gaya ng Department of Education, muna ako dito at Health Facilities Enhancement Program ng Department of Health. Ilimita na lang ang Unprogrammed Appropriations Fund sa Foreign Assistance Project. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, patay ito sa kanilang naging pag-uusap ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay Soto, gusto niya sana na burahin ang buong Unprogrammed Appropriations Fund, pero sinabi umano ni Gatchalian na hindi maaaring basta-basta alisin ang mga foreign assisted project. Pero maliban umano rito, dapat wala nang matira sa naturang pondo. The
sinasabi. Kasi may sinasabi ang House na, at sinasabi ng report sa House, at galing sa minority, mga 200 billion plus daw yung nandun sa program pa rin. Nung kausap ko si Speaker Boji, sinasabi niya 80 billion lang yun eh. 40 billion lang yung ititira, yung 40 billion kasi para sa foreign assistance. Parang ganun yung kwento niya eh. Sa bagay sa telepono lang yun, ano, magkikita kami po sa mga tinawag ko siguro yun. Dagdag pa ni Soto, mas maigi kung ang mga isisingit o isinisingit dito ay napupunta sa mismong ahensya ng gobyerno. Ano man yung ilalagay nila ron? Alam ko sakasakali man ito magiging beachhead namin doon sa tinatawag na BICAM. Ang gugustuhin namin doon, kung meron silang mga nilalagay sa program katulad nung let's say AIX, MAIT, yung mga ganon. Yung medical assistance, ilagay natin sa institusyon, ilagay mo sa Department of Health. Bakit kailangan na sa program? O yung AIX, o ilagay natin sa DSWD. Ang tinig ni Senate President Vicente Soto III. Balita sa hapon. Tatampiyasan ng 15% hanggang 20% ang pondo ng bawat infrastructure project ng DPWH. Ayon kay Senate President Tito Soto, hanggang ito para maiwasan ang pag-overprice sa mga proyekto ng kagawaran para lamang may porsyento ang umano'y pag-aprobo nito. Sabi ni Soto, pag-aaralan nila kung gagawin din ang pagtatampiyan sa pondo ng proyekto ng iba pang ahensya ng gobyerno. Samantala, sinabi ni Soto na mapipilitan silang pakawalan sa June 2028 ang mga sinasangkot sa flood control scandal na nakadetine sa Senado, maliban na lang kung magkaroon ng court order na ipinaaresto na sila. Kabilang dito mag-asawang sina Berlin Sara Vizcaya, DPWH engineers na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza at Henry Alcantara. Kasabay dito, sinabi ni Soto na maaari niyang ipa-certify as urgent kay Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang panukalang batas na lilikha ng Independent People's Commission o IPC na mag-iimbestiga sa katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Tiniyak ng Bureau of Customs na hindi lang mga pag-aari ng mga diskaya ang kanilang hahabulin, kaugnay pa rin ng mga anomalya ng mga flood control project. Ayon kay Attorney Caris Pendijo, Deputy Chief of Staff ng BOC, ang kanilang papel sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI hinggil sa anomalya sa mga naturang proyekto ay magkakaroon ang komisyon ng implementing arm para mangumpiska ng mga personal na ari-arian ng mga tiwaling individual. Sinabi pa ni Pendijo, batay sa naging pulong kasama ang ICI, bukod sa 30 pag-aari na na-issuehan ng warrant of seizure detention, ita-turn over nila ang mga mahuhumpisa ng mga ari-arian sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Nauna lang po yung mga diskaya dahil kung maalala po ninyo, nag-stereo po ang BOC ng 30 sasakyan, no? So nauna lang po ito, pero hindi po na mahulugan na sila lamang po yung huli natin. Napag-usapan din yung sabihin, no? Doon naman po lahat ng iba't ibang mahensya, doon po yung PAAP, doon po yung marina, upang pag-usapan din po yung mga sasakyan pang ipagawin, kapatagan, at tulong-tulong lang po talaga, no? Iba't ibang ahensya po, ano po yung mga, kasi na po, malinaw naman po yung sabi ni Justice Reyes, justice is not enough, no? Restitution is needed, no? Samantala, kaugnay naman ng pahayag ng US State Department na pinakakorap na ahensya ang BOC sa Pilipinas, sinabi ni Pendijo na nakakatatlong buwan pa lang naman ang administrasyon ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Dagdag niya, at paman lumabas ang ulat ng US State Department, makikita na ang mga issuance ni Nepomuceno at matutukoy kung saang direksyon papunta ang ahensya. Magmula po sa no-take policy, magmula po sa anti-conflict of interest policy, yung po ating mga disclosures, no, kapag tayo ay may negosyo na may transaction sa Bureau, I think naman po, makikita natin yung direksyon na gusto natin puntahan, na puntahan sa ni Commissioner Ariel ang Bureau of Customs. Ayon pa kay Pendijo, sumulat na sila sa American Chamber of Commerce at sa US Embassy para makipag-dialogo. Sumas sa American Chamber of Commerce ay natanggap naman sila, no? Okay naman po, I think maghahanap lang po ng availability. Hindi naman po ating sulat sa US Embassy, ay ito naman po ay sininaan natin sa ating Department of Foreign Affairs bilang bahagi ng protocol. Ay hintay pa po natin ang sagot po patungkol po doon. Ang tinig ni Attorney Caris Pendijo, Deputy Chief of Staff ng BOC.
Dapat ipagbigay alam ng sa LGU ang tungkol sa pagtatayo ng mga super health centers dahil sila ang nakamonitor ng pag-usad sa konstruksyon nito. Ayon kay Senate President Tito Soto, mas maiging ito ang gawin, pero hindi nito ibig sabihin na ipapakubayan na ang proyekto sa mga LGU. Gusto namin payagan na individual amendment sa mga kasama natin sa Senado. Gusto namin payagan, kailangan merong council resolution, sanggunian resolution at merong program of work. Pagka gano'n, legitimate yung gustong gawin. O at the very least, Regional Development Council, merong approval. Sa gitna ng mga natutuklasan ng Department of Health na mga nakatengang super health centers, sinabi ni Soto na may mga listahan na si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ng posible mga proponent ng mga naturang proyekto at kanila itong iimbestigahan. Ayon pa kay Soto, inirekomenda niya sa Senate Blue Ribbon Committee na imbestigahan din ang budget na inilaan dito mula pa noong 2021 sa ilalim ng Duterte administration. Nauna rin sinabi ni ASEC Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health, na napunduhan sa ilalim ng Health Facility Enhancement Program ang mga super health center simula 2021 hanggang 2025. Samantala, sinabi ni Soto na mas makabubuti rin kung malalaman ng LGU ang mga proyektong farm to market. Ang mga reklamo ng mga LGU, di lang incumbent, pati mga dating LGU officials, yung sinasabi sa amin hindi pinapatupad yung Chapter 3, Section 27 ng Local Government Code, which is lahat ng dapat gawin ng national pagdating sa infrastructure, dapat pinapaalam sa local. Ang sistema na sinasabi ko, ipaalam. Ito lang. Kailangan humingi ng approval. Kasi oras na magpapa-approve naman sa City Council, matagal talaga yun. Opo, At saka may lukulukong OCL doon, mananaga pa yun. Ang tinig ni Senate President Tito Soto. Set sa bukas ng Department of Health o DOH ang Citizens Participatory Audit o Bantay Super Health na magsisilbing sumbungan ng publiko kaugnay ng mga nakatinggan ng mga super health center. Ayon kay Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH, katulad ito ng sumbong sa Pangulo website kung saan iniuulat naman ng publiko ang mga code o palpak sa mga flood control project. Ayon sa kanya, sineset up na nila ang email address para sa Bantay at Super Health at gagawa rin ang kagawaran ng social media channel para makita ito ng publiko. Also helpful na hindi alam ng kung sino man, wala kang sinititig, hindi alam ng kung sino man na yung pala mga dumadaan, nakala mo nagtitiktok, yung pala nalilitratuhan, binibidyo yung mga super health center. At yun po yung ipapadala, sayo, yung pala pinapakita yung foundation. So, hindi, yun ang importante para malaman din, and then we can do it officially kapag anonymously na-send na sa amin. Samantala, sinabi pa na Domingo na batay sa kanilang preliminary analysis na pag-alaman na kapag DPWH ang nagpapatupad ng konstruksyon ng isang super health center, mataas ang tsansa na matenggalan ito at hindi mapapakinabangan. Ang operation, marami dito ang nag-implement is DPWH from before all the way to the present. So even before Secretary Vince Dizon, ganun na yung nangyari. Even before Secretary Bonoan, parang ano nangyari dito. Tapos yung iba naman, LGU yung nag-i-implement. So titingnan namin. And the naging hypothesis is that the lack of poor planning leads to inoperational centers. Paliwanag naman ni Domingo, sa mga tinatawag na mga haunted hospital, ito ang mga halos tapos ng proyekto o kulang na lang sa finishing pero walang tao o hindi mapakinabangan. Super Balita sa Hapon! Kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang layo ng pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa tingin ng pangalawang Pangulo, itinatag ng Administrasyong Marcos ang komisyon para kontrolin ang naratibo ng anomalya sa flood control project. Sinabi ni Duterte na ang mga impormasyon na nakukuha ng ICI ay gagamitin para palabasin na ito ang totoong kwento. Investigation report sa ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring corruption. At yun ang i-receive nila sa mga
Duterte. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng ICI at ng Malacanang hinggil sa mga sinabi ng Vice Presidente. Pero nauna ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi mangingialam ang administrasyon sa ginagawang investigasyon ng komisyon. Kulang na kulang ang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa ginagawang investigasyon sa anomalya sa mga flood control project. Ayon kay House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, walang contempt power ang ICI kaya't mas kailangan na ma-institutionalize ito sa pamamagitan ng batas. Nakita naman natin na talagang kulang na kulang sa authority ang ICI. At kinakailangan natin madaling ito. Siguro naman nababasa nyo yung comments ng ating mga mamayan ang 80 araw na mahigit, walang nangyayari. So, yun yung pinagagalingan. At halaga talaga na mabigyan sila ng madali ang kapangyarihan ng ICI. Paliwanag ni Erice, anumang oras, maaaring buwagin ng Pangulo ang ICI. Hindi rin maituturing na independent ang ICI dahil ang nagpapasweldo sa mga miyembro nito ay ang ehekutibo. Marami talaga ako langan ICI na ginawa na ito at baka lumabas na ito ay ginagawa lang to pacify our people. Kaugnay naman sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na ginawa ang ICI para kontrolin ang naratibo sa issue ng flood control project, sinabi ni Erice na matalino at mulat na ang mga tao ngayon sa usapin ng katiwalian. Sumugod kahapon ang grupo ng mga kabataan sa labas ng tanggapan ng SunWest Group Holding Corporation sa Ortigas Center, Pasig City. Ito ang kumpanyang iniugnay sa dating kongresistang si Sandy Cu na idinadamit sa iba't ibang issue na may kinalaman sa korupsyon. Ayon sa mga progresibong kabataan o Sparka, layo ng pagkilos na manawagan kay Cu na umuwi na ng bansa mula sa pagtatago abroad. Dapat nilang harapin nito ang mga investigasyon ng pamahalaan kaugnay sa pagkakasangkot umano sa mga Coast Flood Control Project at overpriced na laptop ng DepEd noong 2021. Nananawagan din ang grupo kay Cu na ituro kung sino ang totoong nasa likod ng malawakang katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan. Tumagal ng halos 10 minuto ang sinagawang programa ng maralista na naging maayos sa pangkalahatan. Super Balita sa hapon! Nagsimula ng pawangkas sa Manila North Cemetery ang ilang pamilya at individual para dumalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay 2 linggo bago ang paggunita sa undas. Ayon sa mga pamilyang nakapanayam ng GMA Integrated News, ayaw nilang sumabay sa dagsa ng mga tao sa mismong araw ng undas, kaya't naisip nila na pumunta na ng mas maaga. Kuskusa naman ang paglilinis ng ilan sa puntod ng mga yumao o mga namayapang kaanak kung saan pinapayagan lang ito ng pamuluan ng sementeryo hanggang sa October 27. Sa October 28 naman, yung itinakda na huling araw ng paglilibing sa Manila North Cemetery bago ang undas. Ayon sa direktor ng sementeryo na si Daniel Can, makabubuti na pumunta ng mas maaga sa nasabing sementeryo ang mga may kasama na persons with disability, senior citizen at mga buntis. Samantala, nag-umpisa ng tumaas ang presyo ng ilang bulaklak sa Dangwa Flower Market at inaasahan ang pagtaas pa nito habang papalapit ang undas. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa hapon! Susunod sa Super Balita sa hapon, pagiging handa sa kunay pinaalala ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang sunod-sunod na lindol sa bansa. Department of Transportation, ipinag-utos ang paglilipat ng 50 million pesos na pondong nakalaan dapat sa pagbili ng mga bagong sasakyan ng kagawaran. Katatagan ng gusali ng mga paaralan sa lungsod ng Quezon sinuri ng lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at empleyado ng mga eskwelahan. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Super Balita sa hapon. Oras, alas 4:33, labanan ng fake news. Dapat totoo. At siya kung para sa atin, ipon lang yan para sa kanya. Hindi ako maglaro.
ako makalabas. Hindi ako school. Huwag itinig ang paggaling. Bigyan agad sana ng Lisa for Kids. May triple ginawa release para sa pagpaing, baratong inom, at sandat para recover agad. Enjoy the lahat! Alagang UV-Lab yan. Phenylephrine HCl for Phenylephrine Valley and paracetamol is the generic name of the user. If symptoms persist, consult your doctor. Bye, Buhag Haggard Hair. Hello, Cream Soap Vitamin Boost. Pinake with 30% more. This is Tenemol Unilever Sachet for all day no buhag hug. It's a non-conditioning shampoo and is regular use for 24 hours. Cream Soap Vitamin Boost every day. Crystal. Use Crystal Vitamin Boost Conditioner every day. Naganda na ako, kaya handa na ako magpaano sa mga mahal ko sa buhay. Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo mo. Ay, bye, anak! Bye, mga mother! Punahan ka na kayo sa magpapaya ko, anak! Enjoy ang buhay. Pag nag-try ka ng Rai, pwede ka lang. Lamang sa visa para sa Rai, iyang pa sa heart ng bulsa. Until ng NRT. Dapat po sa view to the generic news kinagin ka sa signal of your doctor. Sinabi yan. Robot, tayo sa ito ng Corvette. Sabi nila ha, kulay na lalaki, kinumat-kinumat, magaling at matigas. Samahan pa ng Robot. Kawai ko Definitum Extra, LRGD, Bulgaria, Cynomolium at Gamma with proper diet and exercise. Para makasiguro, pumili ng mga Mercury Drug Stores nationwide. Robot, 75 pesos, SRP per tablet lamang. Robot, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo, Healthcare International Corporation, mahalagang paalala, ang Robot ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robot, para sa mga kalalakihan, hindi umaatras sa bawat laban. Sa pagbabalik ng Chelsea, patutunayan natin kung paano nagbibigay ng pag-asa at pagbabago ang agham ng ating mga kababayan. Dahil ang agham, bubukas ng solusyon at oportunidad para sa lahat. Ito ang Chelsea ngayong September na sa GTV. Pag nanay ka, maagap ka. Unang ehempa lang ng anak. Alam mo na, aagapan mo agad bago lumala ang short road o dumikit ang plema. Bigyan siya ng Solvent for Kids. Ang pang-agap sa cough bago lumala. Sinabya, Carbamazepine is the generic name of Solvent. If symptoms persist, consult your doctor. my creation is like how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Renessa Luz, ang inyong fashion ambassador to the world. Dahil pinyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MSC capsule. Ito ako, Mahalagang paalala, ang MSP capsule ay gamot at hindi dapat gamitin pang gamot dahil mapulis sa isang sikat at successful actress. Ito ng fiancé. Si broken actress, naglasing. Ikaw lang talaga nakakaintindi sa akin palagi. Ikaw pa tayo dali. At nakipag one-night stand sa kanyang makeup artist. Handa akong panagutan ang nangyari sa atin. Sa totoong lalaki, ako magpapakasal. You Are My Makeup Artist premieres October 20, weekdays, 5:10 p.m. on GMA. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogenesis sa biyaheng ginhawa ng headache. Kung di Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand-carry items, dapat laging may Biogenesis anytime, anywhere. Ingat! Alagang yung ilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogenesis. If symptoms persist, consult your doctor. Friend, ang lupok mo. Ikaw, di marupok? Marupok? Bakit marupok ka akin? Paano? 97% ng Pinoy kulang sa calcium. Pag kulang sa calcium, pwedeng lumupok ang buto. Hindi mag-calculate na tayo. May Bullman Flexi Booster. Tulong sa calcium ang buong enjoy. May Dr. Myers, may design. Buong prescribed brand pa ng mga doktor. But, it's you, di ba? Ano ako? Marupok? Di na, sa tulong ng Calciumate, made for a stronger you. Versus non-use with proper diet and exercise. Alagang yung ilab yan. Minerals plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Calciumate. If symptoms persist, consult your doctor. Kahit kasal na sa iba, mabubuntis ni Chris at dating kasintahan. Gusto ko lumaki ang naya mo. Narasap ang mga kayaan ibang bata ang ibibigay kay Jose. Pero, Parang hindi. Nakakilong pa rin dito. Sa tiyan ko. kapag mo na ang pinagbuntis niya. Basta yung isa dyan, akala ko mayaman. Ang mga batang lumaking magkapatid, hindi magkasundo. Habang ang isa lumaki sa kasinungalingan. I'm very, very grateful dahil inampon niyo po ako ni Daddy. Ang first drama series na pagbibidahan ni Carmina, Soren, Cassie at Manny Legaspi, Hating Kapatid. Monday to Saturday, 2:30 p.m. sa GMA.
have the truck, I have body pain, flu, pwedeng flu. Mag-BioFlu, dahil pag may flu symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu. Adagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Hapon. Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, binigyan diin at pinaalala ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagaan ng pagiging handa sa sakuna ng bawat isa na pwedeng mangyari anumang oras. Ito'y matapos ang sunod-sunod na malalakas na lindol na naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong mga nagdaang linggo. Sa inilabas na vlog ni Pangulong Marcos ngayong hapon, ibinungkahin nito ang pagkakaroon ng plano ng bawat pamilya kung saan magkikita-kita, saan pupunta o ano ang gagawin sa bawat sakuna. Ibinungkahi rin ng Pangulong pagkakaroon ng go bag na naglalaman ng importanteng mga dokumento, basic survival items at iba pa na madaling bitbitin sa oras ng sakuna. Pinapayuhan din ni Pangulong Marcos ang publiko na sumunod sa abiso ng mga ahensya ng gobyerno. Samantala, pinag-iingat din ng Pangulo ang publiko sa mga fake news tuwing mayroong sakuna tulad ng mga makalat na maling informasyon noong lumindol sa Cebu at Davao. Iniyak ng Department of Health o DOH na may mga medical team na nakadeploy sa mga evacuation sites sa mga lugar na naapektuhan ng magkasunod na lindol sa bansa. Ayon kay Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH, kabilang dito ang Tent City sa Bogong, Cebu at mga modular evacuation center sa Davao. May mga nakastandby umano ng mga health emergency response team, mga nurse at doktor to the barrio. Sa gitna na rin ito na tumataas na kaso ng influenza-like illnesses. Tamang pagkain, ngayong medyo malita tayo dun sa response phase na nagre-recovery na, may pagkakataon na makapili. I think the Department of Agriculture is also helping out dun sa supply ng mga sariwang prutas at gulay. Ehersisyo, kahit po nasa tent city or nasa modular tayo, pwede maglakad-lakad sa paligid. And disiplina sa katawan, kailangan po nabuhugas ng kamay. At kung meron po tayong kapuso na may sakit or tayo mismo ay may nararamdaman or nag-iingat tayo, mag-face mask po. Yung paalala ni Domingo, walang gamot para sa influenza-like illnesses, pero malalabanan ito sa pamamagitan ng sapat na pahinga, wastong pagkain, lalo na ng citrus fruits, at pagkonsulta sa doktor. Dagdag pa niya, para sa mga sintomas gaya ng ubo, sipon, lagnat at pananakit ng ulo, huwag kalimutan na magsuot ng face mask. Ayon pa kay Domingo, sa ngayon, wala silang natatanggap ng ulat kaugnay ng mga nagkakasakit sa mga evacuation centers. Super Balita sa Hapon. Ipinagputos ng Department of Transportation ang paglipat ng 50 billion pesos na pondo na nakaraan dapat sa procurement o pagbili ng mga bagong sasakyan ng kagawaran. Ayon kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, gagamitin na lang ang naturang pondo para pagandahin ang pasilidad ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kabisayan ng memorandum na inisyo ni Lopez na may sa October 16, 2025 na layon anyang pagandahin ang kasalukuyang waiting at client areas sa LTO at LTFRB. Ilan po sa maaaring sabihin ang paglalagay ng air conditioning units, water dispensers, dagdag na mga upuan at iba pa. Inatasan din ni Lopez ang LTO at LTFRB na gamitin ng wasto ang pondong ibinigay sa kanila na mananatili manong valid hanggang sa katapusan ng taon. Sinabi ni Lopez na alisunod na naturang hambag sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na pagandahin pa ang serbisyo ng DOTR. Super Balita sa Hapon. Gagawin na rin tuwing weekend ang pag-deploy ng Metro Rail Transito MRT-3 ng 3 Dalian trains. So, mabilisan lang, bawal kasi dito, no? Sinabi ng Department of Transportation. Kagaya lang tayo kasi nagpapaba din eh. Okay, paingat po. God bless po. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala po.